pagiging stress na sa isip lang po natin, mga kapatid. Now, ang sabi dito, mga kapatid, alam niyo po ba, na once na kapag ikaw ay stress, mga kapatid, at kapag ikaw ay merong tinatawag natin na anxiety, and feeling mo alone ka, mga kapatid, tumataas. Ang sabi sa research, mga kapatid, ito po ay may research, mga kapatid. Ito po ay nagkukos ng, teka lang, masan na yung ano ko? Hindi ko na susundan tong aking ano, kasi ahaba ako dyan eh. Nagkukos po siya ng iba't ibang uri ng sakit. Sabi dito yung physical health symptoms, yung physical. Marami kang nararamdaman, mga kapatid. Nanggagaling po yan. Kasi ang title ko po ay, ano ba ulit yung title ko? Social support. Kapag wala kang social support at inilalayo mo yung sarili mo, yung sinasabi mo, introvert kasi ako eh, ayoko makijoin sa kanila, ayoko makilaro sa kanila, at nandun ka lang sa tabi, nagkukulong ka sa kwarto mo, mga kapatid, pag kinulang ka ng social support, ang dami mo nararamdaman. Tama? Ikaw lang nag-iisip, pero minsan daw po ang sabi dito, mga kapatid, pag kulang sa social support, nagkakaroon tayo ng high blood pressure. Diba? Yung cardiovascular na problema, nagkakaroon ka rin ng problema, mga kapatid. And yung ano po, lumiliit yung social network mo. Kasi inilalayo mo yung sarili mo, di ba? Ano pa? Ang sabi pa dito, ikaw ay nag-iisa. Di ba? Wala ka na nga masyadong kaibigan, hindi ka pa nakikipagkaibigan, at feeling mo alone ka. Liit na paliit yung social network mo. And low quality social relationship. Yung mga kaibigan mo ay nawawala, mga kapatid. Now, gaano siya ka-importante, mga kapatid? By the way, sige nga, sundan ko nga lang muna ito. Kasi maiksi lang yung oras ko eh. Ang sabi dyan, di ba sa internet? Ang sabi sa internet, yung mga Facebook. Sino may Facebook dito, mga kapatid? Ako po. May Instagram. May, ano pa ba ngayon ang uso? Twitter. Ano ba? TikTok. Oh. Di ba may mga friends tayo dyan? Okay. Pero sometimes, yung mga friends dyan, mga kapatid, walang emotional relationship. Tama ba? 5,000 friends. Pero ang question, mga kapatid, lahat ng mga alam mo yung walang relationship talaga na bubuo. Talagang kaibigan mo lang through Facebook, mga kapatid. Ang internet, bagamat kinoconnect niya yung mga tao, pero walang emotion. So, ibig sabihin, kapag alone ka, may problema ka, mga kapatid, solo mo pa rin. Tama? Solo mo pa rin, mag-isa ka lang umiiyak. Kaya sometimes, may mga tao na may mga anxiety, may mga depression, mga kapatid. Every time na may problema, makikita mo saan? Sa Facebook, umiiyak. Di ba? Wala akong masabihan. Ano mo yung gano'n, mga kapatid? Nagiitim ng, kahit walang patay, may nagiitim ang tawag ito? Ng profile. Tapos kung ano-ano yung mga pinopost. Alam niyo po, majority ng mga nagsusuicide, pag binalikan mo yung mga post nila, nanggagaling doon. Kasi walang social support. Bagamat 5,000 yung kanyang friends sa Facebook. Di ba? So, ini-encourage tayo ng ating lesson ngayon, mga kapatid, about dito sa social support. Ay dapat po, tayo ay, sabi dyan, those sites can only make initial connections. They cannot begin to develop a depth of real friendships or real connectedness. Walang connect, di ba? Friends mo lang sila sa Facebook. Now, pakituloy nga po. Ayan. Ang sabi dyan, true religion teaches that all nations are one in the eyes of God and that there is unity in the family of humankind. Alam niyo po, ang true religion, ang totoong Kristiyano, mga kapatid, o samahan ng mga Kristiyano, ini-encourage tayo na ano daw po? Parang iisa tayo. Alam niyo, feel ko yan, mga kapatid. Kasi, nung kami po ay nasa Australia, 3 months na po kami sa Australia, mga kapatid, ginawa namin ni Daisy na mag-church hopping. At na-meet namin doon, mga kapatid, nakakatuwa, kasi talagang universal yung church ng Adventist. Na-meet namin doon yung mga African. Pero feeling ko, asa si Pastor? Wala si Pastor eh, no? Feeling ko pagdating sa langit, mas maraming African. Di ba? Ang daming black doon,
mga kapatid, no? Ang daming black na very active sila sa church. No po? And na-meet ko iba't ibang mga Spanish. Yung mga Spanish yung lahi nila, mga Mexican, El Salvador, iba-ibang Brazilian, iba-ibang lahi. Kaya sinabi ni Kuya Dennis kanina, dadalhin daw sila sa Brazil. Alam mo ba na ang Brazil ay nagtatap sa soul winning ngayon, mga kapatid? Amen. Pag nag-baptize sila doon, mga kapatid, sa Brazil, sa stadium sila, yung mga, di ba, mahilig sila sa, ano ba tawag doon, yung sipa-sipa? Soccer? Pag nag-baptize sila, mga kapatid, buong stadium sila, napakarami. Kasi very active sila sa social media and minamaximize nila yung home channel nila doon. No po? Grabe ang Brazil sa baptism. At every time na kami po ay pupunta ni Daisy sa church, majority ng mga active pastors, international, mga kapatid, ang kinukuha nila, mga Spanish, mga Brazilian. No po? Kaya pupugi nila eh. Mga talagang mga agwagwapo, mga kapatid eh. No po? So now, tuloy natin. Ang gusto ng Panginoon, united tayo sa buong mundo. And we are all one by creation and we should respect the dignity of others in all societies. Para magkaisa tayo, kahit anong lahi mo, kahit anong social status mo, iisa tayo mga kapatid. No po? Ang hirap naman, nakakita na po ba kayo mga kapatid? Alam niyo, ito napansin ko din sa Australia, pag Filipino church, Filipino, nandun yung mga Filipino, nagkukumpulan yung mga Filipino, ay sumama sa, minsan hindi maganda, di ba? Hindi maganda. Pero, at least, naalala ko tuloy mga kapatid, nung kami ni Daisy, nagkaroon kami ng chance na makapag-church sa Filipino church naman natin sa yun, mami, sa South Korea, Philsdak, yung Philsdak. Sa Korea mga kapatid, nag-church kami, Filipino church, pero nakakatuwa doon, brother Adrian. Kasi di ba, pag ibang lahi, hinahanap nila, alam niyo po ba na ang Filipino ay very famous? Kapag pumunta ka sa isang place na iba yung lengguwahe, especially China o kaya Korea, Japan, ang hinahanap ng mga iba't ibang lahi, like mga Black, American, Australian, Filipino church, kasi English, di ba? Doon mo makikita na ang sarap. Alam niyo po, habang kumakanta doon sa church ni na Brother Dennis, natutuwa ako. Ang ganda ng kulay, may puti, may itim, may kayumanggi. Di ba, Brother Dennis? Sabi ko, grabe, no, pagdating sa langit, excited ako makarating sa langit. No po? Kaya kung kayo po'y nalulungkot, mga kapatid, pumunta ka lang sa church. Meron kaming isang kaibigan doon sa Australia. Siya po ay walang kakilala. Wala siyang kakilala. Nag-aral siya doon, mga kapatid, graduate siya ng theology sa MBC. Sabi niya, walang kakilala. Ni kamag-anak, wala siya sa Australia. Sabi niya, ang sekreto niya lang, maganap ng church. At ang sabi niya sa testimony niya, Ma'am May, ang sabi niya, nung naganap ako ng church, pagdating ko sa church, wala akong pamilya sa Australia, wala akong kaibigan, wala akong kakilala, nagkaroon ako ng pamilya. Amen. So, very important. Remember, pag stress, matindi yan. Huwag mong isiping alone ka. Meron kang kasama. Hanapin mo yung church, mga kapatid. Kaya tuwan-tuwa ako pagdating ko first nung Wednesday, Wednesday yata kami pumunta. Tama ba, Mami? Wednesday o Thursday, nakita ko yung sabi ko, grabe yung camaraderie, yung fellowship ng bawat kapatid. Kaya nawawala yung problema. Alam mo, ako mga kapatid, pag may problema ako, makita ko lang kayo, nawawala ang problema ko. Oh, totoo yan. Ang church po ay, merong research din dito na sinabi na dyan sa slide, na pag high blood ka, bumababa bumababa na yung ng sakit mo kapag pupunta ka sa church. Oh, kasi diba, alam mo, pag may problema ka, may pagsubo ka, magkulong ka sa bahay, ano mangyayari? Ha? Makakita ka ng tali, baka pwede mo talian yung liig mo, mamamatay ka. Tama? O kaya, nakakita ka ng blade, yung iba, nag-suicide. Mga kapatid, mataas po ang percentage ng suicide. Even yung pinakamayaman at famous na mga artista, ano nababalitaan nyo sa Korea? Yung mga sikat. Ano nangyari? Walang church family eh. Walang kaibigan eh. Tama? Walang pamilya na nakakasalamuha. Ito mga kapatid, naka-video ba tayo? Pero, sige. May nakilala kami mga kapatid, mayaman. Pero di masaya sa buhay. Bakit? Feeling niya, wala siyang kaibigan. Wala siyang kaibigan. Pero pag in-involve mo yung sarili mo sa church, dali mo yung sarili mo sa church, actually po ang church kompleto. Naniniwala mo ba kayo doon? Apa! Nung tumira kami sa Tondo
Tondo mga kapatid, dito kami nakatira, tagal namin dito, 14 years kami sa Tondo. Pag tinatanong ako, may mga kaibigan ka? Pag pinilang ko yung kaibigan ko mga kapatid, lahat taga-church. At nagugulat sila, pag dumadalaw sa bahay, ang dami ko palang kaibigan. Pero mga kapatid yun. So, kumpleto ang church. Meron kang pamilya, wala kang pamilya, yung tatay mo, nanay mo, hindi malapit sa'yo. Pagdating sa church, parang pamilya ka dito. So, ito yung social support, mga kapatid. Very important to. Yung iba, pag may problema, saan pupunta, mga kapatid? Sa bar, para mawala ang problema, nagiinom, di ba? Ano po nangyayari, mga kapatid? Nauubos yung pera. Pangalawa, madidisgrasya ka, pwede kang ma-aksidente, pwede kang magkasakit. Tama? At minsan ma-encounter mo doon yung mga friends na kung saan ay may problema ka na nga, dadagdagan pa problema mo. Bakit? Pwede kang magpunta sa drugs at iba-iba pa. Tama po? Pero sa church, yung kaibigan dito, safe ka. Tama po? Sabi ni, sino ba nagsabi kanina? Si Ezekiel ba nagsabi doon? Dito po ay mabait. Pero, sino ba sabi? Si Mark po nagsabi. Ano sabi mo, Mark? No po? Sabi mo, yung mga kaibigan mo dito mababait. Pero, yung iba, hindi. Ganun ba? Kung gusto mo sabihin, joke lang. Hindi naman perfect yung church natin. No po? Hindi perfect yung church natin, ha? Pero, piliin mo pa rin yung sa church na nga ito di ba? Nakakakita ka pa ng hindi ganun ka-perfect. What more pag sa labas, hindi kumikilala sa Panginoon, ano na lang i-influence sa'yo nun? Tama ba? Ano nang ituturo sa'yo nun? So, lalo ka mapapahamak. Now, very important po ito mga kapatid. Sabi dyan, strong social support network can be critical in helping us through the stress of tough times. The more na ikaw ay na-stress, huwag mong ikulong yung sarili mo. I-open mo yung sarili mo. Tama? The more na ikaw ay may problema, may pagsubok, mga kapatid, and parang naiisip mo na alone ka, wala kang kaibigan, lalo mong ilapit yung sarili mo sa church, huwag mong ilalayo sa church. Na po, dito magkakaroon ka ng maraming nanay. Alam niyo po, nakakatawa. Yung nanay at tatay ko, may isang bisita dito, ang tagal nila nagsisimba. Tapos, siguro mag-1 year lang nagsisimba yung bisita. So, hindi na bisita yun. Ang tawag doon ay, akala ko yung iba yung sasabihin nyo, regular visitor na. Sabi sa akin, Brother Joe, nanay mo pala si Nanay Inday at saka si Tatay Jun. Sabi sa akin, bakit po? Lagi ako nagkikis kay tatay, di ba, tsaka kay nanay? Kasi di ko alam, kasi lahat dito ng kabataan, ang tawag sa kanila ay nanay at tatay. Kaya, di na alam. So, pag wala ka nanay, tatay, marami kang magiging nanay dito, marami kang magiging tatay dito. Okay? So, pag may problema ka, lapit ka lang sa church, involve mo sa church yung sarili mo. No po? Now, ayan, mayroon po dyan mga kapatid. Isa pa. Pag mayroong pag-aaral dyan, mga kapatid, i-next mo nga, next. O kasi, alam niyo po, kahit nagpa-vitamins ka, kahit na ikaw ay kumakain ng masasarap na pagkain na healthy, Brother Adrian, pag tinamaan to, at feeling mo alone ka, meron kang mental health problem, or meron kang anxiety, depression, kulang ka sa social support, feeling mo mahina ka. Tama? Naka-experience na kayo nun, nasarap ng mga pagkain, nagpa-vitamins ka naman, pero nandun ka sa gilid ng church, tapos walang lumalapit sa'yo, ano mangyayari? Parang bagsak na bagsak yung balikat mo, parang ang hinang-hina, makulang ka sa energy. Nagtaas ka ba ng kamay? Time out na ba yun? Akala ko time out ng Teacher Mabel. Naputi ma, masarap dito kasi si Teacher Mabel. Ako, yan ang namimiss kong Teacher Mabel. Minsan, taga-time out ko yung Sister Mabel. Alam niyo po sa Australia, nag-speaker ako doon mga kapatid, ang ex ko lang nagsalita. Tapos, winter, mga kapatid, winter, ang lamig. Pinagpapawisan ako mga kapatid. English pa naman Ang hirap sabi ko, gusto ko nang bumaba sa pulpit. Alam mo yung nagsasalita ako, pero sa isip ko, sabi ko, parang gusto ko nang umupo. Nagiging dalawa yung utak ko mga kapatid, nagsasalita, tapos nagsasalita, parang gusto ko nang umupo. Kailan kayo matatapos? Ang hirap tapusin ng di ba? Natuloy natin mga kapatid. So, eto pa. Doctors studied men and women who had sustained a heart attack and had irregular heartbeats. May pinag-aralan yung mga doktor. Meron na heart attack mga kapatid at meron po
nagkaroon ng, ano no, kanina pakibalik nga, irregular yung heartbeat. Ibig sabihin, mabilis or something na irregular, hindi normal. Ngayon, meron silang, sabi niya no, 1.1% mga kapatid, who own dogs died during the study. Ang baba lang nung namatay. O meron na silang problema sa health. Pero dahil meron silang alagang aso, mga kapatid, bumaba yung case. So yung aso pala, di mo, grabe naman, kung wala ka na talagang social network, mag-alaga ka ng aso, di ba? Tapos naman nakakatuwa, ano yung mga kapatid, sinalang meron silang alagang pusa eh. Si Ginger ang pangalan. No po? Nakakawala ng pagod, di ba? Kahit ang mahal ng pagkain, mahal pa yung pagkain, mahal pa sa pagkain ng aso. Pero nakakawala ng pagod. Iyan ang sabi dito, mga kapatid, 1.1% yung namatay, yun na lang yung namatay. Pero 19 of 282 people, 6.8% who did not own dogs, died. So mas mataas yung percentage no? Walang alagang aso, mga kapatid. Kasi nadadivert yung kalungkutan dun sa cute na aso. Diba? So pag kailangan mag-alaga ka ng aso or dapat meron kang social support yung asawa mo. Okay, ito sa mga kabataan, mga kapatid. The best na pag may problema ka, kaya nga i-encourage tayo na yung hanapin mong asawa ay ano po? Kapananampalataya. Bakit? Social support mo rin yung asawa mo, di ba? Pag may problema ka, kahit di mo na kayang iiyak sa ibang tao, sa best friend mo, sinisikreto mo na, iiyak mo kasama ng asawa mo. Tama? Mag-pray kayo, dalawang mag-asawa. So gawin mong best friend yung asawa mo. Okay? Okay po ba yun? So now, so bumaba daw, ano pa yan? What is social support network? Sige po, next na po. Mahaba tayo dito. Ito to wait for some. Ayan eh. The first move. So sometimes mga kapatid, don't wait for someone else to make the first move. Ilapit mo rin yung sarili mo. Alam niyo po, dito, meron dito mga kabataan. Pwedeng mag-set tayo ng basketball. Doon nag-uumpisa yan, di ba? Basketball. Yung mga common na, interest nyo. Mahilig kayo mag-basketball, mahilig kayo mag-hiking, mahilig kayo mag-badminton, mahilig kayo pinopromote ko yung team ni na Brother Adrian. Every Sunday, nagdagdagaan niya sila, badminton yan sila. So nagkakaroon ka na, hindi ka nag-iisa sa kwarto, huwag may kukulong yung sarili mo. Alam mo, pag nag-iisa ka sa kwarto, nako, ang kaaway, maraming pinapasok sa utak natin. Nasusulat ni Sister White yan. Di ba po? Na kapag ka nag-iisa ka sa kwarto, marami kang magagawa na iba't ibang mga bagay. Di ba? Sister Mabel? Time out na ba yan? Kasi okay, ayan. Sabi tayo, whether you are the one receiving the support or the one providing encouragement will reap a plethora of rewards. May blessing. Alam niyo po, may balik, mga kapatid. Kunyari, ito, mga kabataan. Meron kayong, ikaw muna. Huwag mo ilalayo yung sarili mo. Tama? Kapag kayong mga kabataan na andyan, ilapit mo, i-involve mo yung sarili mo. Ngayon naman, kung ikaw naman, na kabataan, may nakita ka naman na nag-iisa, huwag mo namang ikulong yung hindi, kami kasi yung apelido namin, nag-start sa letter R, so kami lang yung magkakasama. Lahat ng letter R dito. O kaya pares kami ng interest. Yung isa, nag-iisa na lang sa kawawa naman. Tama? Lapitan nyo. Okay? Lapitan nyo, mga kapatid. At may balik daw yun, ang sabi mga kapatid, may balik na rewards yun. Alam niyo po, ang nagbe-benefit, kapag ka nagiging healthy yung social network natin, yung ating social support, kapag ikaw yung nagre-reach out din, may blessing sa kanya yun, may blessing din sa'yo. Tama ba? Kaya sabi sa sulat ni Sister White, Medical Ministry, page 204, Christian kindness and, earnest consecration are constantly to be manifest in the life. Okay, tapos na daw po ako mga kapatid. Meron na akong gustong i-share na verses mga kapatid. Ito po ay nakita na natin na napaka-importante yung social support, mga kapatid. Bible. Naliles yung ating pong, tawag ito? Naliles yung ating mga nararamdaman, yung stress natin, yung ating anxiety. Pero bukod dyan, mga kapatid, piliin din natin syempre yung ating mga kasama. No po? Now, ang sabi sa Galatians chapter 6, mga kapatid, verse 2, ang sabi dito mga kapatid ay ganito.
Galatians chapter 6 verse 2. Bear ye one, ay Tagalog, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo gayon ang kautusan ni Kristo. Pag may problema yung isa, damayan mo siya. Naintindihan po, mga kapatid? So dahil hindi yung wala kang pakialam sa ibang mga tao. Next, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Sa Tagalog ay ganito. Dahil dito kayo'y mga pangag-aralan at mga tibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Mga pakatibayan. Pag yung isa ay nadadown, ano ang gagawin? No? Suportahan natin sila, damayan natin sila. And 1 Peter chapter 4 verse 8, na sa una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihan ng kasalanan. So yun po mga kapatid. And tuloy ko na lang. Kabaliktaran yan, may kabaliktaran, merong tawag ito, may 3 verses ako na last, ay 4 pala ito, na awareness ng pagpili ng mga kasama. Baka dahil stress ka lang yung pinili mo pang social support ay medyo hindi maganda, ano mangyayari sa'yo? Lalo kang madadown. Tama? Lalo kang madadown. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad companies, biyang pa ako, bad company corrupts good character. Ulitin ko, mga kapatid, mga kabataan, bad company corrupts good character. Kahit mabait ka, pinalaki ka ng magulang mo na mabuti, tinuruan ka ng magulang mo, ito yung tama, ito yung mali. Pero yung sinasamahan mo naman, bad company, ay hindi kumikilala sa Panginoon at yung kanilang mga pinaggagawa ay hindi naaayon sa Panginoon. Ano nangyari sa'yo? Mahahawa ka. So dapat babantayan mo yung mga kasama mo, mga kapatid. Next, Proverbs 27 verse 17. Friends sharpen each other. Ibig sabihin, pag yung kaibigan mo nasa Panginoon, ano mangyayari sa inyo? Parehas kayong aangat, parehas kayong tatalino, parehas kayong matututo. Pag successful yung kasama mo, sabi nga kung sino yung kasama mo, magiging ganun ka din. Tama ba? Pag yung kasama mo lagi, manginginom, ano ka? Pag yung kasama mo lagi yung gusto-gusto mong kasama ay, ang tawag ito, palamura, maawa ka, tama ba? Pag yung kasama mo lagi ay parang mahilig sa drugs, ano mangyayari sa drugs? Pag babaero yung kasama mo, anong mangyayari sa'yo? Babaero ka din. So, ingat mga kapatid. So, wise friends sharpen each other. Proverbs 13 verse 20. Proverbs 13:20, wise friends makes you wise. Wise friends makes you wise. And last mga kapatid, Proverbs 22 verse 24 to 25, avoid bad-tempered friends. Iwasan daw natin yung mga kaibigan na magagalitin. Bakit mga kapatid? Pag yung kaibigan mo, kasama mo, mainit lagi ang ulo, magagalitin, palaaway, ano mangyayari sa'yo? Madadamay ka. Oo, naalala ko yung may kaibigan ako dati mga kapatid, nung high school ako. Bago mag-uwian, nasa tapat ng room namin yun. Eh di kami mag-classmate, pero kaibigan ko siya, isang lugar kami. Nasa labas na ng room yun, sasabihin nun, Jo, bakit? Sabay tayo uwi mamaya. Bakit? Yung pala, pinagbantaan siya ng isang ibang mga kabataan, babanatan pala siya. So pati ito tuloy, paglabas namin ng school, mga kapatid, sa gate pa lang, may sumapak na sa kanya. Pati tuloy ako nadamay. Napaaway na rin tuloy ako, mga kapatid. Walang joke. Kaya bantayin mo yung mga kasama mo, mga kapatid. Avoid bad-tempered friends. Yung pala, kasi yun, pagka sa kantin, pag tinitigan, ano tinititig-titig mo? O diba? Mahirap yun, mga kapatid. Naghahanap ng kaaway eh. Diba? So, medyo mahirap yun, diba? So, ingat kayo, yung mga kaibigan nyo, mga kapatid. Magagalitin, magiging magagalitin ka rin. At mapapahama ka, mga kapatid. So, iwasan natin yun. Ang hanapin natin na social support, sino? Yung malapit, kanino? Sa Panginoon, para mapabuti tayo.